Sa mga nagdaang kabanata ay nakagawa nga si Xiao Chen ng paraan upang makita nila si Thunder God, at makalipas lang ang ilang sandali ay natapos na si Xiao Chen sa kanyang ginagawa at agad na silang pumasok dito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay mabilis silang nakarating sa templo ng Thunder God, na kung saan makikita dito ang malalakas na kidlat na nagmistulang liwanag ng lugar. Nang makita ito ni Xiao Chen ay napahanga siya dahil sa ganda nito. Nasabi pa nga niya na ito ang espesyal na lugar sa hanay ng bundok ng Thunder God. Ang Thunder God ay naninirahan dito at sinisipsip ang kapangyarihan ng kulog at apoy araw-araw upang mapabuti ang kanyang cultivation. Matapos ding magsalita ni Xiao Chen ay pumasok na sila sa loob at makikita ang makapal na usok. Nang makapasok sina Xiao Chen ay sinabi niya habang nagtataka na ang Thunder God ay nandito ngunit bakit? Kinakabahan naman si Heilong sa mga kutob ni Xiao Chen kaya naman tinanong niya ang kanyang big brother na kung ano ang kanyang hinala. Inihayag naman ni Xiao Chen na siya ay seryosong napinsala at nag-aagaw buhay. Nang marinig ito ni Heilong ay bigla siyang nagulat dito at matindi na lamang ang kanyang pag-alala kay Thunder God. Sinabi din ni Xiao Chen na nandito siya sa silid na nasa kanilang harapan. Agad silang lumapit sa pribadong silid upang makapasok na sa loob. At nang makapasok sila ay nakita nila na may nagbabante na mga alagad, napansin ni Xiao Chen na talagang malubha ang kalagayan ni Thunder God. Habang pinagmamasdan ng mga alagad ang kanilang master ay matindi na lamang ang kanilang pag-alala. Habang umiiyak ang isa ay sinabi niya na kailangan mong magising Thunder God, ang isa naman ay galit na galit at malaking tanong sa kanya na kung sino ang lalaking nagpakita nung araw na iyon. Ilang sandali pa ay napansin nila na may mga taong pumasok, kaya naman napalingon sila sa kanilang likuran. At agad din nila itong tinanong na kung sino ang taong nasa loob. Subalit bago pa man nila malaman kung sino ang pumasok sa silid ay agad na silang inatake ni Xiao Chen. Dahilan upang mawala ng malay ang mga ito at hindi nila malaman kung sino ang mga pumasok. Nang makita ni Xiao Chen nang malapitan si Thunder God ay matindi na lamang ang kanyang nararamdaman na galit. Nasabi pa nga niya na anong kaayla hilakbot na pinsala, lahat ng ugat ay nadudurog, lahat ng buto ay nadudurog, ang dantian ay nawasak, at ang kapangyarihan ng makalangit na daw ay nawala. Agad niya itong nilapitan upang suriin ng mabuti kung ano ang kanyang magagawa. Agad niya ding inilapat ang kanyang dalawang daliri sa noo ni Thunder God. Nang masuri niya ito ay sinabi niya habang nagtataka na ngunit walang mali sa kamalayan niya. Matindi na lamang ang pag-alala ni Heilong at kanyang tinatanong si Thunder God na kung sino ang gumawa nito sa kanya. Kaya naman hindi niya mapigilan na mag-apoy sa galit dahil sa nag-aagaw buhay na ang kanyang pinapangarap na asawa. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na kung hindi dahil sa Heavenly Thunder mula sa Thunder God Mountain Range na nagpoprotekta sa kanyang huling hininga ng buhay. Natatakot ako na ang Thunder God ay namatay. Ngunit sino ang talagang nakagawa ng malubhang pinsala sa Thunder God hanggang sa antas na ito nang hindi hinahawakan ang pagbuo ng proteksyon sa bundok? Napansin naman ni Black na sa braso ni Thunder God na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na tignan ang kanyang braso ano yan. Agad naman na tinignan ito ni Xiao Chen at nang makita niya ito ay nakaramdam siya ng kakilakilabot na aura. Kaya naman agad niya itong kinuha kung tama ba ang kanyang hinala. Sinabi naman ni Black na naaamoy niya na nagmula ito sa labas ng domain. Hindi pa natapos dito dahil nagkaroon pa ng matinding reaksyon si Black dahil naaamoy niya ang White Bone Dragon dito. Tinanong naman ni Heilong ang kanyang big brother na kung anong nangyayari. Inihayag ni Xiao Chen na ito ay isang bagay mula sa kabila ng kaharian, at nakakatakot. Dagdag pa ni Xiao Chen na ang White Bone Dragon ay nagtungo na ba sa mundo ng espada. Tinanong naman ni Heilong na kung ano ang White Bone Dragon na ito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sasabihin ko sa iyo mamaya, ang pinakamahalaga na dapat nating gawin ngayon ay ang iligtas si Thunder God, dahil kailangan natin na malaman kung anong nangyari sa White Bone Dragon. Agad na sinimulan ni Xiao Chen na suriin ang katawan ni Thunder God upang makita ang mga bakas ng nilalang. Nang sandaling simulan niya ito ay nagkaroon ng reaksyon sa loob ng katawan ni Thunder God at lumabas ang puting enerhiya. Nagtuloy-tuloy ang nangyayari at parang gusto siya dalhin ito sa loob ng kamalayan. Ilang sandali pa ay bumulusok na kay Xiao Chen ang puting enerhiya na nagwawala sa kanina. At dinala ang kamalayan ni Xiao Chen sa domain ng nilalang. Nang makarating ang kamalayan ni Xiao Chen sa domain ay makikita ang nilalang sa kanyang harapan.
Sinabihan nga ni Xiao Chen ang nilalang na ito na ikaw ay nagmula sa labas ng kaharian. Sinabi naman ng nilalang na ang babaeng ito ay buhay pa din at gusto mo siyang iligtas. Naging pabaya talaga ako, ang siyam na kaharian ay hindi kasing hina ng inaakala ko. Dagdag pa niya habang naglalabas ng kapanindig balahibong aura na ngunit ito ay langgam pa din. Habang si Xiao Chen naman ay kalmadong pinagmamasdan siya. Mabilis siyang nag-teleport sa likod ni Xiao Chen at sabay niyang sinabi na langgam, magbabayad ka sa iyong pangingialam. Mabilis siyang naglabas ng espada at agad na inatake si Xiao Chen ngunit ang kanyang ginagawa ay walang silbi sa katawan ni Xiao Chen. At nang makita niya si Xiao Chen na parang inaasar pa siya nito ay bahagya siyang napaisip na sabi pa nga niya na hindi ito maari, bakas lang ito ng aking kapangyarihan, ngunit hindi mo ito mapipigilan. Sino ba talaga ang lalaking ito, sa siyam na kaharian? Dahil si Li Yunfei lamang ang makapangyarihan sa kahariang ito. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay tinanong niya si Xiao Chen na kung ano ang kanyang relasyon kay Li Yunfei. Subalit ang kanyang tanong ay nagpagalit ito ng matindi kay Xiao Chen. Kaya naman bigla na lamang nilabas ni Xiao Chen ang matagal niyang tinatagong buong lakas na talagang namang nakakakilabot. Mabilis na nag-teleport si Xiao Chen sa kanyang harapan. At sinakal siya nito sa isang idlap na hindi niya namalayan, at sabay din siyang tinanong ni Xiao Chen na kung ano ang kanyang sinabi. Dagdag pa niya habang may seryosong mukha na kung Li Yunfei baka mo. Hirap na hirap ang nilalang habang kanyang sinabi kay Xiao Chen na bitawan siya nito. Tinanong din ni Xiao Chen ang nilalang na kung paano nito nalaman ang tungkol kay Li Yunfei. At kanya ding ibinalik ang kanyang tanong na kung ano ang relasyon niya kay Li Yunfei. Habang nahihirapan ay sinabi niya na kahit isang langgam lang ay hindi karapat-dapat na maging kamag-anak ko. Matapos niyang magsalita ay agad niyang ginamit ang kanyang abilidad na kayang maging isang hangin. Kaya naman nakawala ito sa pagkakahawak ni Xiao Chen. Bago pa man umalis ang nilalang ay sinabihan niya si Xiao Chen na panalo ka sa oras na ito, at sa susunod na pagbalik ko, ay gagawin kitang abo. At agad na nag-teleport sa kawalan, habang si Xiao Chen naman ay seryosong nakatingala. At sinabi niya na mukhang si Li Yunfei ang susunod na target ng nilalang na iyon. Ngunit seryosong sinabi ni Xiao Chen na Li Yunfei, hindi ka dapat mamatay sa kamay ng nilalang na iyon, dahil ako ang papatay sa iyo sa sarili ko. Makalipas ang ilang sandali ay agad na siyang bumalik sa kanyang katawan. At nang makabalik siya ay kanina pa siya tinatanong ni Heilong na kung ano na ang nangyari kay Thunder God. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag itong mag-alala, dahil si Thunder God ay hindi pa mamamatay. Agad na sinimula ni Xiao Chen na pagalingin si Thunder God upang magising ito dahil wala naman na ding balakid sa kanyang katawan. Agad na bumalot sa katawan ni Thunder God ang asul na enerhiya na nilalabas ni Xiao Chen. Nagpatuloy ang ginagawa ni Xiao Chen na paggamit ng kanyang enerhiya upang mapagaling si Thunder God. Maya-maya pa ay unti-unti nang nanunumbalik ang katawan ni Thunder God at nagkakaroon na ito ng reaksyon. At makalipas din ang ilang sandali ay natapos na din si Xiao Chen sa kanyang ginagawa. At makikitang magaling na ang magandang si Thunder God. At makikita sa hitsura ni Xiao Chen na bahagyang tumagal ang naging proseso sa kanyang ginawa at bahagya siyang nanghina. Sinabi naman ni Heilong na brother, gaya ng inaasahan sa iyo. Subalit hindi mawala sa kanyang isip ang nilalang na gumawa kay Thunder God na sabi pa nga niya na kung sino ang nilalang na nakagawa ng pinsala kay Thunder God, at gaano ba talaga kamakapangyarihan ang extraterrestrial. Makalipas din ang ilang sandali ay nagkaroon na ng malay si Thunder God. At unti-unti niyang nakikita si Xiao Chen na hindi niya pa kilala, sinabihan naman siya ni Xiao Chen na gising ka na din. Subalit bahagya naging seryoso ang kanyang mukha nang makita niya si Xiao Chen sa kadahilanang ngayon lang niya ito nakita. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kakagising mo lang, kaya huwag kang gumalaw. Sa puntong ito ay nagtanong na si Thunder God na kung sino ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita naman niya si Heilong kaya naman tinawag niya ito. Inihayag naman ni Heilong na ito ang aking big brother. Nagtaka naman si Thunder God sa sinabi ni Heilong kaya naman sinabi niya na mayroon ka pang big brother. Pinagmasdan naman ni Thunder God si Xiao Chen ng maigi at sa hindi inaasahan ay sumagi sa kanyang isip na maaring ang Supreme Body Cultivator. Ito dahil isa lang naman ang tinatawag ni Heilong na big brother. Nang mapansin naman ni Xiao Chen na mukhang naaalala na siya ni Thunder God ay agad niyang sinabi na hindi na masama, ako ito ang Supreme Body Cultivator.
Nang makumpirma niya ito ay ikinagulat niya ito. Kaya naman sinubukan niyang bumangon na kahit nahihirapan upang magbigay ng galang sa Supreme Body Cultivator. Subalit pinigilan naman siya ni Xiao Chen na huwag muna nitong gumalaw. At manatili lamang na nakahiga at magpagaling. Sinabi naman ni Thunder God na ngunit narinig ko na ikaw ay pinatay, ng Supreme Master Yun Fei. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi ito magandang bagay. Ibinaling naman agad ni Xiao Chen ang usapin sa lalaking nagbigay sa kanya ng malubhang pinsala. Inihayag naman ni Thunder God na hindi ko kilala ang nilalang na iyon, ngunit lubha itong makapangyarihan at nakipagsanib puwersa ako kay Sword Ghost upang labanan ito, ngunit sa kasamaang palad wala kaming lakas na lumaban. Naging interesado naman si Xiao Chen dahil nabanggit ni Thunder God si Sword Ghost. Kaya naman tinanong pa ni Xiao Chen na kung mayroon pa ba itong nalalamang iba. Agad naman na sumagot si Thunder God na wala na siyang nalalaman pa. Bukod sa naaalala ko na sinabi niya na ang susunod niyang papatayin ay si Supreme Yun Fei. Naging seryoso naman si Xiao Chen nang marinig niya ito dahil tama nga ang kanyang hinala. Kaya naman agad niyang sinabi kay Heilong na bantayan si Thunder God pansamantala, at aalis kami ni Black. Mabilis naman na sumagot si Heilong na masusunod Big Brother. Sa kabilang banda naman sa isang lugar sa kaharian ng espada, ay nakabalik na din ang kamalayan ng nilalang sa kanyang katawan. At galit na galit ito kay Xiao Chen na tinatawag pa nga niya itong langgam. Nasabi pa nga niya na kailangan kong patayin si Li Yun Fei at bumalik upang patayin din ito. Agad siyang lumutang sa gitna ng ilog upang uminom dahil sa pagod niya nang makalaban niya si Xiao Chen. Mabilis siyang kumuha ng tubig gamit ang kanyang kamay, at agad na ininom ito sa tindi ng pagkauhaw niya sa pakikipaglaban. At nang sandaling natapos na siya sa kanyang pag-inom ay nakangiti niyang sinabi na itong matamis na tubig, itong sariwang hangin, ang magandang mundong ito ay hindi dapat nasa kamay ng tao. At agad niya ding isinigaw na ang extraterrestrials, oras na para bawiin ang lahat ng ito. Matapos niyang sumigaw ay napalingon siya sa kanyang likuran dahil naramdaman niya ang aura ni Li Yun Fei. Kaya naman agad siyang nagtungo kung saan niya ito naramdaman. Sa kabilang banda naman sa mundo ng espada na kung saan makikita ang mga bangkay ng mga martial artist, na wala ng mga buhay dahil sa sinubukan nilang labanan ang isang nilalang na nagmula sa labas ng domain. Makikita din ang isang nilalang na sa ika-4 na hari ng panlabas na domain ay dahan-dahan nang naglalaho dahil dumating si Li Yun Fei at nakalaban niya ito. Napangiti na nga lang si Li Yun Fei habang nakikita niya ang nilalang na unti-unting naglalaho. Agad niyang dinampot ang pilak bilang simbolo ng mga nilalang na nagmula sa labas ng domain. At sa puntong ito ay natapos na ang pagpaslang ni Li Yun Fei sa mga nilalang dahil yun na rin ang huling nilalang. Subalit sa hindi inaasahan ay biglang lumitaw si Sword Ghost na nag-aagaw buhay. Agad siyang lumuhad sa harap ng kanyang master na si Li Yun Fei habang nag-aagaw buhay. At sabay din niyang sinabi sa kanyang master na may malaking mali. Dali-dali namang tinulungan siya ni Li Yun Fei upang hindi mamatay si Sword Ghost sa kanyang pag-aagaw buhay at tinanong niya na kung anong nangyari. Mabilis namang gumaling si Sword Ghost kaya naman dahil dito ay agad niyang inihayag sa kanyang master na isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw, at sa isang galaw, muntik na niya akong patayin. Dagdag pa niya na hindi ko din alam ang kinaroroonan ngayon ni Thunder God at kung ano na ang nangyari sa kanya. Nagulat naman si Li Yun Fei sa sinabi ni Sword Ghost na nakakatakot na nilalang nasabi pa nga niya na panibagong extraterrestrial creatures na naman. Inihayag din ni Sword Ghost na kamahalan natatakot ako na ang nilalang na iyon ay mas malakas sa iyo, at ikaw ang susunod niyang target. Sa mga sinabi ni Sword Ghost ay natawa na lamang si Li Yun Fei. At habang natatawa ay sinabi niya na tama ba ang sinabi mo na mas malakas sa akin? Subalit biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Yun Fei na biglang naging seryoso. Nang makita naman ito ni Sword Ghost ay bigla na lang siyang kinilabutan, kaya naman binawi niya ang kanyang sinabi na baka hindi kasing lakas mo. Lumabas naman ang Phoenix sa kanyang likuran at agad na inihayag ang kanyang naramdaman patungkol sa nilalang, Lord Yun Fei ang nilalang na iyon ay maaaring maging isang malaking banta. Tinanong naman ni Li Yun Fei na kung kilala ba nito ang lalaking iyon. Sinabi naman ng Phoenix na kung tama ako, ang lalaking iyon ay isang inapo ng nilalang na iyon. Nanggalaiti naman si Li Yun Fei at sabay niyang sinabi na kung sigurado ba ito. Mariin namang sinabi ng Phoenix na 9 na beses sa 10.
Napaisip naman ng bahagya si Li Yunfei habang makikita sa kanyang mukha ang pagiging seryoso nito. Maya-maya pa ay tinanong niya ang Phoenix na kung hanggang saan ang kanyang pagkapanalo sa pagkakataong ito. Sinabi naman ng Phoenix mga 20%, pero kung lahat tayo, 50% sure akong maitaboy ko siya. Subalit galit na sinabi ni Li Yunfei na hindi, kailangan kong magmadali at ibahin ang anyo ng extraterrestrial, masyadong mababa ang 20% na pagkakataon ng tagumpay. Matapos ang mahabang plano ay agad na sinabi ni Li Yunfei na magtungo na sila doon na agad din namang sinang-ayunan ni Sword Ghost. Mabilis silang nag-teleport patungo kung nasaan ang nilalang. Makalipas ang 13 araw na kung saan nakarating na din ang nilalang na kung saan din niya naramdaman ang aura ni Li Yunfei. Nasabi pa nga niya habang may seryosong mukha na dito nanggagaling ang kanyang naramdaman. Maya-maya pa ay bahagya siyang nagulat dahil may biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita niya ito ay nasabi na lang niya na ito ang 9-legged golden crow. Dagdag pa niya na ibig sabihin dito sila nagtatago, matagal-tagal na din simula nang ako ay makatikim ng karne mula sa golden crow. Agad siyang kumilos upang patayin ito at upang maging kanyang pagkain. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ibinalik ang eksena sa Thunder God Mountain Range na kung saan nandito sina Xiao Chen at Black na inabsorb ang Heavenly Thunder. Noong una ay bahagyang nasasaktan pa si Black sa lakas ng Heavenly Thunder, habang si Xiao Chen naman ay masayang inaabsorb ito. Habang ang dalawa naman na sina Heilong at Thunder God ay pinapanood sila dito. Nasabi pa nga ni Thunder God na ang sinaunang body tempering technique, ay ito talaga ang nangungunang body refining technique sa mundo. Masaya namang ipinagmalaki ni Heilong kay Thunder God na sa tutulang alam ko na din ang sinaunang body tempering technique. Gusto mo bang matutunan din ito dahil kung oo ay tuturuan kita. Ngunit mariin namang tumanggi si Thunder God sa sinabi ni Heilong. Nang marinig ito ni Heilong ay sinabi niya dito habang namumula ang kanyang mukha na kung sigurado ba ito sa kanyang sinabi. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy si Thunder God kay Heilong at sinabihan ito na kung gusto mo talagang maging isang asawa ko, kailangan mong maging isa sa pinakamalakas na lalaki sa langit at lupa. At kapag nagawa mo iyon at nalagpasan mo ako, ay maaari kong isaalang-alang na ito. Natuwa naman si Heilong sa sinabi ni Thunder God kaya naman sinabi niya na maganda ang sinabi mo kung ganun ito ay usapan. At nang matapos nilang mag-usap ni Thunder God ay agad nang umalis si Thunder God at naiwan na lamang si Heilong na nanunood kina Xiao Chen. Nasabi pa nga niya sa kanyang sarili na punong-puno ng determinasyon na Big Brother, kailangan ko ring mapabuti ang aking sarili sa lalong madaling panahon, hindi lang din para kay Thunder God. Dahil din sa kailangan kong tulungan kita sa mga darating na digmaan laban sa iyo at sa mga darating na laban sa hinaharap. Agad siyang umalis upang simulan ang kanyang plano at gawin ang mga dapat niyang gawin kaya naman naiwan na lamang si Xiao Chen at Black sa Thunder God Mountain Range. Mabilis din na lumipas ang 3 buwan sa Thunder God Mountain Range. Na kung saan nandito pa sina Xiao Chen at Black na sabi pa nga dito ni Xiao Chen kay Black na subukan natin ang kasalukuyang lakas mo. Na agad namang sinang-ayunan ni Black. Agad na nagpakawala si Xiao Chen ng kanyang atake patungo kay Black at makikita ang nakakatakot na Heavenly Fist ni Xiao Chen na malaki na ang nilakas nito. Hindi naman ito iniwasan ni Black at tinanggap niya ito dahil alam niyang kaya niya itong tanggapin dahil sa pagtaas na din ng kanyang antas. Ilang sandali pa ay umiwas na siya dahil sa batid niyang sasabog pa ito. At sabay niyang sinabihan si Xiao Chen na ang iyong Heavenly Fist ay hindi na mahirap tanggapin. Ngunit kung ang sasalo sa ganoong atake ay nasa antas lamang ng unang yugto ng Supreme ay siguradong matindi ang pinsala. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na hindi ako makapaniwala na kahit ang ikawalong suntok ko ay hindi man lang nakagawa ng pinsala sa iyo, ang iyong laman ay talagang malakas at ikaw ay naging lubhang makapangyarihan. Mayabang namang ipinagmalaki ni Black na hindi lamang ito, dahil matapos kong maabsorb ang Heavenly Thunder sa nakalipas na 3 buwan, ay nagising ko na naman ang panibagong pamamaraan. Ikinatuwa naman ito ni Xiao Chen dahil inaasahan niya na ito kay Black dahil kapag tumataas ang antas nito ay nagkakaroon ito ng panibagong nakakatakot na abilidad.
Agad na silang umalis sa Heavenly Thunder at itinago na ulit ni Xiao Chen ang kanyang baluti na kahit si Black ay bumalik na din sa kanyang maliit na anyo. Sinabi din ni Xiao Chen kay Black na hindi pa natin nagagawang natatalo ang Xuan Wu at ang sekta ng Xueyu. Ano ang ginagawa ngayon ni Lei Pao? Ngunit si Heilong ay mahusay ang ginagawa nito, dahil napabagsak niya na ang ibang mga sekta sa isang pagsalakay lamang, at siya ay nagtatrabaho ng husto. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na ang epekto ng Heavenly Thunder sa aking katawan ay humihina ng hamihina, at kapag nagpatuloy pa akong magsanay dito, ang aking pag-unlad ay siguradong babagal ng husto. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Black ay sinabi din niya na hindi na masama, simula nang makatungtong ako sa ika-8 antas ng sinaunang body tempering technique, ay hindi ko na maramdaman na makakalusot pa ako sa ika-9 na antas, kahit na pagkatapos ng 3 buwan ng quenching, walang paggalaw. Matapos nilang mag-usap ni Black ay pumasok sila sa divine scene sa bulwagan ng kataas-taasang nilalang. Nasabi pa nga ni Xiao Chen kay Black na tignan natin kung ang kasalukuyang ako ay magagawa itulak at mabuksan ang pintuan na ito. Agad silang lumapit sa pintuan, upang subukang buksan ang kataas-taasang bulwagan. Agad na hinanda ni Xiao Chen ang kanyang sarili, at sinimulan ang pagtulak sa pintuan na nagkaroon naman ng kaunting paggalaw. Nagpatuloy ang kanyang ginagawang pagtulak sa pintuan subalit hanggang doon na lamang ito dahil hindi na kinaya ng katawan ni Xiao Chen na buksan ang pintuan ngunit kahit papaano ay nagkaroon ito ng kaunting paggalaw. Nasabi pa nga niya na kahit na hindi siya gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa dulo, ang pinto na ito ay nagbukas ng ilang higit pang mga punto. Sinabi naman ni Black na hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Sinang-ayunan naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Black, na tama anong meron sa loob ng misteryosong palasyo na ito na bigla na lang lumutang. Bigla namang tumunog ang communication stone ni Xiao Chen sinyalas na may nangyayaring hindi maganda. Agad niya itong tinignan upang malaman kung sino ang nagpadala ng mensahe. Naging seryoso naman ang ekspresyon ni Xiao Chen, kaya naman tinanong ito ni Black na kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na ang Xuanwu sect at ang Xueyu sect ay hindi pa din napapabagsak. At hindi lang iyon, si Lei Pao ay lubhang napinsala sa nangyari. Nang marinig ito ni Black ay kanya itong ikinagulat. Dagdag pa ni Xiao Chen na kung ito lang, ito ay hindi nakakapinsala, ngunit ang higit na ikinababahala ko ay isa pang piraso ng impormasyon. Isang malaking bilang ng mga kataas-taasang nilalang ang lumitaw sa Xuan Realm, at ang nakatalo sa akin ay isang Xuan Realm Supreme Being. Naging seryoso naman ang mukha ni Black nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na hindi mo ba sinabi na ang Xuan Realm ay napapailalim sa mga regulasyon ng langit at lupa, at ang lahat ng mga martial artist ay hindi makakalusot sa kanilang buhay. Inihayag naman ni Xiao Chen na totoo iyan, ang Xuan Realm ay puno ng espiritual na enerhiya, at maraming magagaling na emperador, kung hindi dahil sa imposibilidad na makalusot, ang Xuan Realm ang magiging pinakamakapangyarihan, at sa sandaling ito, ang mga pagbabawal ay hindi na, halos agad-agad, ang Xuan Realm Supreme Being ay lumabas ng paalang. Tsaka, pinalawak pa niya ang kanyang Sword Realm. At kung hindi ako nagkamali, hindi lang ang Sword Realm. Nag-aalala ako na ang makalangit na kaharian ay sinalakay ng isang malaking bilang ng mga kataas-taasang nilalang. Kung ganon ay kailangan na nating puntahan ito, at makipagkita sa Supreme Being ng Xuan Realm. Sinabi naman ni Black na matagal-tagal na rin simula nang makipag-away tayo. Matapos nga ang mahabang pag-uusap nila Xiao Chen at Black ay agad na silang nagtungo sa kaharian ng Xuan na kung saan kailangan din nilang daanan si Lei Pao. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Harold, Joel Itora Harreyes. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.